Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Hiroshi. Mistisong hapon ako. Gawa ng Japayuki ang nanay ko at nagkaroon ito ng kalaguyong hapon. Kasugaya ng mga ibang kabataan noon ay napagkaitan ako ng tadhana. Iniwan ako ng nanay ko sa lola ko. Tapos nang mamatay naman ang lola, nasubukan kong maging palaboy. May kumupkup naman sa akin noon na itago na lamang natin sa pangalang Nanay Pasita. Ang asawa niya naman, si Tatay Rene. Ang mga anak nila ay bumukod na. May mga kanya-kanya na itong pamilya. Para bang nagmistula ako noong pinakabunso pero mahal na mahal nila ako. Hindi ko kailanman narinig ang pangungutya at masasakit na salita. Ang swerte ko, napunta ako sa kanila. Ang edad ko noong mga panahon na yon ay nasa 12 taong gulang. Siyempre nung una, tinanong ako kung nasaan ang mga magulang ko. Sinabi ko naman ang lahat nun. Naiintindihan naman nila ako. Dagdag ko pa, wala naman akong maayos na kamag-anak na malalapitan. Matapos mamatay ng lola ko, may kumupkup talaga sa akin pero pangit ng ugali. Ito yung tiya ko nang nagbenta ng lupa matapos mamatay si lola. Kaya ayun, pinili kong umalis nun. Nakakatawa si Tatay Rene. Paano ba naman kasi makulit ito? Yung tipong mapang-asar pero lalambingin ka na lang maya-maya. Kaya nga gustong gusto ko siya. Para kasing ang gaan ng pakiramdam ko habang kasama siya. Siya lang naman ang naiiwan sa bahay. Yung Nanay Pasita ay naroroon sa bayan. Nagtitinda ito ng mga lamas o rekado. Gaya na lang ng sibuyas, bawang, sili, patatas at marami pang iba. Inaangkat naman nila yon mula pa sa malayong lugar. Nga pala, sa liblib kami banda ng Himalalod, malapit sa sementeryo. May kalakihan ng bahay. Gawa lang lahat sa kahoy na tipong pang-ancestral house. 2 palapag ito, pero ang taas naman ay walang tumitira doon. Binalot na yun ng makapal na alikabok at mga sapot. Doon lang kami sa baba. Sa mga buwan na nakalipas, ayos na ayos ako noon. Casual lang na parang bahagi talaga ako ng pamilya nila. Pero nung tumatagal, may napapansin ako kay Tatay Rene na para bang wala ito sa pag-iisip kong minsan. Bigla na lamang kasi yung matutulala tapos hindi kikibo. Yung mga mata niya, nakakatakot na para bang galit. Dahil doon, tinanong ko si Nanay Pasita at doon ay nalaman ko na may kakaiba kay Tatay Rene. Mahirap po manong ipaliwanag kasi hindi na ito kinabibilangan ng realidad. O kumbaga, taliwas na ito sa siyensya. Nay, maiintindihan ko naman siguro. Yang tatay mo kasi anak, lahing babaylan yan. Kumbaga, nasa linyada siya ng mga taong hindi pangkaraniwan. Kagaya na lamang ng manggagamot o albularyo. Pero mas angat pa ang tatay mo doon. Yung pagkatulala niya minsan, may pumasok sa isip niya na pangitain. Kung ako sa'yo, sa kanya mo na lang itanong para malaman mo ng diretsyo. Paliwanag na nanay. Tama. Mahirap talagang ipaliwanag ang ganon. Maging ako nga, wala akong naiintindihan maliban na lamang sa katagang albularyo. Naiiya naman ako kay tatay. Baka kasi isiping osyosero ako nun. Minabuti kong hayaan na lang. Pero mga kagiliw, nagiging madalas na yon. Para bang sakit na sa isip. Minsan pa, bigla na lang tatakbo ang Tatay Rene. Nakikita ko siyang sasakay na lamang bigla ng habal nun. Tapos kung babalik ito'y gabi na parang walang nangyari. Balik ka agad yung normal niyang ugali. Nung binabagabag na talaga ako,
Tinanong ko ang Tatay Rene. Kasalukuyan siya noong nagpapakain ng baboy. Ako naman noon ay tagadilig ng kulungan para malinis ang baboyan. Dinaan ko lamang sa pasimpleng tanong na wari ko pa noon na parang wala lang sa akin. Tay, ba't kayo biglang tumakbo kumakailan? Tapos gabi na kayo umuwi. May problema po ba? Wala. May pinuntahan lang ako. Bago po kasi kayo tumakbo, Tay, pumitlag muna kayo na parang nagulat eh. Tapos, ayun, nakatulala ka ilang segundo. Pasensya na po, Tay ah. Nababahala na po kasi ako. Naiisip ko na baka may problema kayo sa isip. Ayun, nalaman ko kay nanay na isa ka daw palang babaylan. Ano po ba yung babaylan, Tay? Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Si Tatay ay nakatingin sa malayo at halatang nag-iisip ng malalim. Hanggang sa nagsalita na siya at ang sabi niya, may pinuntahan daw siyang tao na nalalagay sa peligro. Inabisuhan lamang umano niya na huwag ituloy ang kung anong binabalak na lakad nito dahil madidisgrasya umano yon. Manghuhula po kayo, Tay? Hindi anak. Namanak ko to sa lola mo na malakas sa pangitain. Isa siyang medium, babaylan. Pero sa lokal na tawag sa atin ay albularya. Pero malayo ang pinagkakaiba kumpara sa mga manggagamot dyan na kilala ko. Wala silang abilidad na katulad ng sa akin. Paglilinaw ng tatay nun. Dagdag pa niya, ang pangitain umano ay lumalabas sa panaginip. Pero pwede ding lumabas kahit gising ang isang tao. Bigla na lamang may papasok sa isip na para bang babala. Pwedeng sa sariling pamilya at pwede din sa ibang tao. Pero kadalasan mangyayari yon sa mga tao ding kilala ni Tatay. Doon lamang umano ang kayang abutin ng kanyang pangitain. Yung pinuntahan niya umano na kumpare ay isang lasinggero nun. May motor ito at dadalo sa isang okasyon. Kinausap niya na kung sakaling aalis ay huwag magmotor o hindi naman kay huwag na lang talagang pumunta. Ayaw pa daw maniwala nung una. Pero sinabi ni Tatay kung anong suot na damit ng kumpare niya noong namatay. Nanlaki na lamang ang mga mata ng kumpare niya. Paano ba naman kasi? Ito sanang damit na ito ang isusuot niya. At imposibleng bakit alam ni Tatay Rene yun. Kakabili pa lamang niya nun. Doon, hindi na tumuloy pa sa okasyon ng kumpare. May ilan naman umanong pangitain na mabuti ang dulot. Kumbaga, hudyat kung anong gagawin para lang makaraos sa buhay. Pero hindi nagbibigay ang pangitain ng isang pahiwatig para makapanglamang ng ibang tao o makapangdaya. Katulad na lamang ng numero sa loto, hindi pwede yon. Namangha ako noon, para bang may kausap akong isang sugo. Nagpatuloy sa pagsasalisay ang Tatay Rene. Yung mga pangitain umano na parang sa tingin niya ay nararapat talaga mangyari. Hinahayaan niya. Katulad na lang ng isang kakilala na nakapatay ng tao. Papasok na lamang sa isip niya na mamamatay din ito. Ilang araw ang lilipas. Talagang hinahayaan lamang yun ni Tatay. Nararapat lamang mangyari sa kanya yon. Alam niyo, Sir Seth, napag-alaman ko sa kasalukuyan na hindi lang pala si Tatay Rene ang may ganitong abilidad. Katunayan, na-broadcast pa ng isang babae sa telebisyon na magaling din sa pangitain, na parang si Nostradamus. Sabali ayun na nga, nagkaroon ako ng malakas na kuryosidad. Sinabi ko kay Tatay na sa oras na magkaroon siya ng pangitain ay sabihan niya ako. Dagdag ko pa, sasama ako sa kanya. Abay, pwede anak. Ang totoo, bukod sa malakas ako sa pangitain, ginampanan ko rin ang kultura ng angkan namin. Nanggagamot ako. Hindi mo ba napapansin? May mga dumadalaw dito minsan na hindi mo kilala. Tapos sa taas ng bahay ko dinadala. Ginagamot ko yun. Hindi naman lahat napapagaling pero alam ko kung ano mga sakit. Tapos kapag nalaman ko na nakatakda na talagang kamatayan hindi ko na pinapakialaman. Lalo na yung sobrang tatanda na.
Maliban na lamang doon sa mga taong malaki pang may aambag sa buhay. Dugtog pa nito, ako daw ay naisama na sa pangitain na magiging bahagi ako ng buhay nila. Kaya nga kinupkup kaagad ako ng Nanay Pasita. Kung magiging bahagi man lang din daw, wag na lang titigan ako noon na nagpapalaboy-laboy ng matagal. Napapailing na lamang ako noon. Ang bawat tao umano na natutulungan niya ay bawas sa oras ng buhay niya ito. May kapalit yon. Kaya minsan ay naghihinay-hinay din ng tatay. Pinipili lamang niya talaga yung dapat tulungan kasi sugal buhay daw pala yon. Doon ko nalaman na albularyo pala talaga ang tatay. Tama naman siya. May tao ngang hindi kilalang bigla na lang dadating sa amin tapos ang nanay naman dadalhin ako sa may silid ko. Kala ko nga nun magiinuman sila o kaibigan ng tatay Pasyente pala yon. Mula ng araw na yon, naging mas malapit na ako kay tatay. Araw-araw niya na akong sinasabihan kung ano bang nangyayari. Para bang nag-a-update sa akin yon. Bukod sa natuklasan ko sa kanya, may mga kakaibang gamit din pala siya. Marami yon. At bago lahat sa aking paningin, nasa likod yon ng altar nakalagay. Medalyong Sator, 7 Angeles, Roma, kwintas na may pukol ng santo, santong birhin na may taylong bituin sa paanan at libreta. Hindi ko nababanggitin din ang iba kasi ayon sa tatay ko noon, masiselan yon. Kaya ito kahit wala na siya nire-respeto ko pa rin. Ayon sa paliwanag ng tatay Rene, lahat umano ng mga gamit niya ay marami nang nagmamay-ari. Hindi lamang umano ninuno nila. Siyempre, ninuno lang nila dahil nga kinupkup lang ako, diba? Tapos ang iba naman sa mga kaibigan niyang malalakas na albularyo, siya umano ang pinagkatiwalaan doon sa mga gamit. Dahil ang tatay Rene umano, tagabuhay ng gamit yon. Siya yung nagki-cleanse at nagkakarga. Abilidad umano yun ng tatay na mabilis magkaroon ng bisa ang mga bertud at banal na gamit. Ako naman, naiintindihan ko na paunti-unti ang lahat dahil na rin ito sa patuloy kong pagtatanong. Ang hirap naman na may bago sa aking paningin tapos wala akong alam dun, di ba? Gabi yon nang bigla na lang napansin ko ang tatay na umakyat sa taas. Para bang nagmamadali ito. Tapos pagkababa niya ay hinudyatan niya ako ng tango. "Nak, sama ka dali," mungkahi niya. Nagtanong ako kung saan kami pupunta at ang sabi niya, basta umano at sumama ako para malaman ko kung anong pinaggagawa niya. Dagdag pa niya, nagkaka-interest na daw siya sa akin gawa ng sa lahat ng mga anak niya. Ako lamang umano ang makulit na parang gustong malaman ang pagkatao niya. Isang indikasyon umano na gusto ko ding maging katulad niya nun. Sinabi ko naman na paano mangyari na hindi naman ako nagkakaroon ng pangitain. "Hindi pa ngayon, pero kapag dumating ang araw na magkakaroon ka, parang ikaw na atang susunod Wala sa kadugo ko. Parang nasa iyo yun. Tara na." Hindi ko nga natapos noon ang hapunan. Si nanay naman ay hindi na lang nagbigay ng reaksyon. Basta si tatay na ang magsasalita, tapos may gagawin na parang wala sa mundo. Hindi na sinisita ng nanay. Kabutihan naman kasi ang gagawin nito. Mag-iingat lamang daw ako, tapos sinabihan ng tatay na wag akong tatakutin noon. Ayun, sumama nga ako sa kanya. Ang buong akala ko pa ay sasakay kami. Pero naglakad lang naman pala dahil malapit lamang yung pinuntahan namin. Kaibigan niya ito na itago na lamang natin sa pangalang Mang Romero. May asawa at mga anak na malalaki na. 2 lalaki yun at nakabukod ng bahay dahil may sariling pamilya. Pero magkakapit-bahay lamang sila. Ang sabi ng tatay ko kay Romero, 3 araw daw mula sa mga sandaling yon, magpapatayo ng kanyang mga anak. Hanggat maaari bago pa mangyari yon, abisuhan ng mga ito o hindi naman kaya ay baguhin ng tadhana.
Kitang-kita ko sa mukha ni Mang Romero noon na hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni tatay. Ang sabi pa nito, baka mali ang hula ni Tatay Rene. Nagulat ako noon gawa ng kilala nito si tatay dahil kung hindi pa, bakit may katagang hula? Iginiit ng tatay na maniwala na lamang dahil malaki talaga ang posibilidad. Lalo't noon pa man daw ay hindi na magkakasundo ang mga ito. Sa likod ng paalalang yun ng tatay, umiling si Romero. Kaya sinabihan ng tatay na siya na ang bahala nun. Tapos na siya sa pagbibigay babala. Hanggang doon lamang ang kaya niya. Ibang tao na ang gagawa ng paraan dito depende sa kanyang paniniwala nun. Yun lang naman pala. Ang simple lamang ng pinunta namin. Akala ko pa noon ay may makikita akong nakakatakot gawa ng sinabi nga ng nanay na wag daw akong takutin. Umuwi kami nun. 3 araw ang lumipas. Bigla na lang dumating itong si Romero at doon ay kitang-kita ko ang pagkabalisa nito. Nag-usap sila ng tatay. Yumakap siya kay Tatay Rene at pinasalamatan yon. Wala daw dapat sa bahay si Romero pero pinili niyang manatili sa 3 araw. Ang sabi ni Romero, duda daw siya sa mga sinabi ni tatay. Kaya pinakiramdaman niya ang kanyang mga anak. Hanggang sa kanina nga umanong madaling araw ay umuwi ang isa niyang anak na lasing nun. Nagbahis daw ito o nag-aamok. Nabanas naman yung isang kapatid kung kaya't hinamon ng sutnukan hanggang sa nagkabunutan na umano ng patalim. Doon ay inawat kaagad ni Mang Romero yon. Kung hindi daw niya inawat, maaaring isa daw sa kanyang mga anak ang maaaring mamatay. Sinabi ko naman sa'yo pare. O bueno, ano mang mga nalalaman mo, sa'yo na lang ha. Baka kasi pagkaguluhan ako ng mga tao. Hindi lang yung mga bagay na yun ang nagpabilib sa akin. Dahil nagtuloy-tuloy na ang pagsama ko sa kanya. Abay akalain mo nga namang pagsapit ng mahal na araw. Dinala niya ako sa bukiran ng Kanlaon. Alam niyo ba yung ginawa namin doon? Para akong mahihimatay sa takot, Sir Seth. Paano ba naman kasi? Nagkakarga pala ang mga may karunungan sa tuwing mahal na araw at lately ko na lamang nalaman yon. Napakaraming tao doon pero kung iisipin, papanong nagkaroon ng tao sa ganoong klase ng lugar? Liblib yon. Isang lumang sementeryo na malapit sa isang simbahan. Hindi makikita ang sementeryong ito dahil nga natabunan na ng lupa dulot ng lahar galing sa pagsabog ng bulkan. Ang sabi sa akin ng tatay, mga katulad doon niyang isang may karunungan ng naroroon lahat. Walang halong mangmang sa karunungan. Pero naroroon din ng mga may karunungan na ubod ng sama. Nakakatakot sila. Kung makatitig pa ang mga ito ay parang kakain ng tao. Pero may mas nakakatakot akong natunghayan nun. Malalaman niyo sa susunod. Ididiin ko muna ang bawat pangyari para maging malinaw sa inyong lahat. 1 linggo kaming naroroon. Kung iba siguro ay nakaramdam na ng pagkabagot, gawa ng panay lamang ako sunod kay tatay na parang aso. Hindi kami nag-uusap. Araw at gabi yon at pabalik-balik kami sa lugar. Pumuslit kasi kami sa isang bahay malapit doon. Mga 2 kilometro ang layo mula sa kinaroroonan namin yung palaging pinagdadausan ng karga. Tapos may tagasundo pa nun. Parang monghe ang tagasundo. Nakahood pa ito tapos hindi ko nakikita ang mukha niya. Ito ang magsasabi kung anong oras umano magsisimula ang seremonya. May sasakyan at yun din ang taga-maneho patungo sa lugar na yon. Sa unang araw, sa maniwala man kayo o sa hindi, dahil sa pagkabagabag ko sa kung sino ang nakahood na yon, sinilip ko ang mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko nun, Sir Seth. Paano ba naman kasi? Ang nakikita ko ay isang bungo nun. Tama kayo nang narinig. Bungo ang mukha at detalyado ito.
Sinita pa ako ni tatay. Bakit ko daw sinilip yon? Pero hindi ako nakapagsalita. Nanlamig na lamang ako bigla. Nakita mo ba? Ikaw kasing kulit mo eh. Ano bang sabi ko sa'yo? Huwag ka mag-uusisa. Hanggat maaari ay tayo-tayo lang ang magpakiramdaman. Huwag ang iba. Tama naman ang tatay. Pinaalalahanan niya ako talaga pero hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng duda. Nung nakarating na kami sa lugar, doon na ako nagtanong sa tatay kung bakit bungo ang mukha ng tao. Ayon sa kanya, sundo daw yun na si kamatayan. Pero tao daw talaga yun. Pero dahil may karga daw ang katawan ko, ay nakikita ko ang totoong itsura nito. Sabi ko naman kay tatay, paanong nagkaroon ako ng karga? Ayon naman sa kanya, siya umano ang gumawa ng paraan. Wala daw akong kaalam-alam na binubuksan niya na umano ang third eye ko. Ako na daw ang napipili niyang tagasunod. Sinadya niya rin umano yon para kahit papano ay may nakakausap daw siya sa bahay patungkol sa mga kakaibang bagay. Nabuburyong na kasi umano siya noong mga panahon na yon. Siguro, hindi kayo naniniwala, no? Totoo ito, Sir Seth. Katunayan ay nangyayari nga rin sa Cebu ang pagkakarga. Pero may tagasundo. May iba namang nagkakarga, seremonya at nagdidibusyon sa ibang lugar. Yung tipong mag-isa lang at nasa puder na nabalot ng hiwaga. Pero may iba ding may grupo talaga na siya namang kinabibilangan ng tatay ko. Sabi ko pa sa kanya, nakakakilabot naman pala. Parang nasa ibang mundo na tuloy ang iniisip ko noon. Bakit? Sa tingin mo, nasa maayos pa na mundo ka? Wala na. 2 mundo na ang ginagalawan mo, anak. Pero hindi ko pa sinasagat ang pagbubukas ng pandama mo, ah. Hindi pa kasi handa ang katawan mo. Baka mabaliw ka. Hindi na ako nagsalita noon. 10:00 ng gabi. Nasa pinakadulo kami. Magkakayan yung mga tao pero magkakalayo ang distansya. May iba namang nasa kakahuyan pero parang mga aswang. Iba yung mga kinikilos nila kumpara sa mga nakikita ko sa karamihan. Biyernes Santo, 3:00 ng hapon. Tumigil na kami. Pero may nagpaiwan pa rin doon. Ayon kay tatay, ito na daw yung mga katulad niya na may karunungan pero nasa panig ng dilim. Patay na si Jesus saka pa nagkakarga. Karaniwan sa mga ito ay mga mangkukulam, mambabarang at may mga tangan na mula sa karimlan. Nagtanong naman ako kung babalik pa ba kami. Ayon sa aking ama ay hindi na umano. Sa araw daw ng pagkabuhay sa ibang lugar naman. Pero wala na kaming kasamang grupo noon. Kung hindi kami na lamang 2 ni tatay. Ay nga ang nangyari. Nagpunta kami sa bukid ng La Libertad. Isa ito sa pinakamataas na bundok at naroon kaming 2 ng tatay noon. May nakikita akong iba roon pero sa malayo ito. Ayun, di ba sabi ko naman sa'yo, maghihiwa-hiwalay ng lahat. Pero akalain mo ba namang may makakasama tayo dito? Pero hindi ko alam kung nakasama din ba natin yan sa kanlaon. Suot mo tong sangtong pukol ha. Sa'yo na to. Tapos kung anong maririnig mo sa akin na kataga, sangbitin mo ha. Bakit po tay? Ito ang araw ng pagkakarga ng totoong lakas ng kanan. Yung ginawa natin sa kanlaon ay seremonya at cleansing ang tawag doon. Paglalahad ng mga kasalanan at paghihingi ng tawad. Kumbaga, kumpisal. Nililinis ang katawan mo sa kung anong negatibong enerhiya. Tapos ay papasukan mo naman ito ng totoong karga sa pagkabuhay na ni Jesus. Yung iba ang uutak. Ito na yung mga mangkukulam. Ay, nangungumpisal din ang mga animal at ang totoong pagkakarga nila ay ang mismong pagkamatay naman ng Kristo. Kaliwa, pagkamatay. Kanan, pagkabuhay, di ba? Paglilinaw ng tatay nun. Dagdag pa niya, marami umanong may karunungan na hindi alam ang ganitong proseso.
Yung tipong nagmamarunong lang pero tila bahala palang ginagawa. Kung walang sapat na kaalaman ay maaaring negatibong karga ang papasok sa halip na positibo. Doon ka na naintindihan ang aspeto ng kaalaman sa kaliwa at kaalaman sa kanan. Matapos noon, umuwi na kami. At dahil bakasyon ay may pinapagawa siya sa akin. Mga binigay niyang dasal. Napakarami yon. Banggitin ko umano ito bago matulog. At alas 6 ng umaga pagkagising nun. Kung may oras umano ako ay pwede kong sangbitin ang mga dasal na yon tuwing alas 3 ng hapon. Ako naman noon, wala lang. Pero dahil ngang masunuring akong bata, ginawa ko yun ng walang palya. Hanggang sa pasukan na sa eskwela. Pinag-aaral kasi nila ako pero hindi ko pa rin nilalaktawan ng pagdarasal. Ang mga kaklase ko nga noon nagtataka, bakit umano ako pumupusit sa isang lugar tuwing recess? Tapos kapag alas 3 naman ng hapon, nagmumuni-muni daw ako kahit na klase noon. Napagkamalan tuloy akong nababaliw. Para bang naadik na ako noon sa pagdarasal. Literal na taos puso talaga. Kahit na pinagtatawanan na ako ng mga kaklase at tinutokso ako nila, hinayaan ko na lang yon. Hanggang sa isang hapon, habang papauwi ako, bigla na lang akong napahinto nun. Para kasing nagpapatay sindi yung mga mata ko. Tapos may nakikita akong pangyayari na para bang panaginip. Niyugyug ko ang ulo ko. Pumunta muna ako sa isang banda. Malapit ito sa tindahan noon ng mga mangga. Sa damuhan ako umupo at pinakiramdaman ang sarili ko noon. Naroon pa rin ang mga imaheng nakikita ko. Mga tao yon. Nagtatakbuhan na para bang may sakuna. Ilang saglit lang ay nakarinig ako ng mga halakak. Parang hagaw-haw lamang o boses na nawawala bigla. Na parang nasa likuran ko. Paglingon ko sa likod ko, napabitaw ako ng mabigat na salita. Kaagad tumayo. Nakakita ako ng nilalang na nakadapa at sobrang pangit ng mukha nun. Hindi ko mawari kung tao ba o palaka. Basta may pagkaberde yon. Akala ko ay guni-guni lang gawa ng sumasabay ito sa kakaibang imahe na sumasagi sa isipan ko. Para akong nananaginip ng gising. Hanggang sa ilang saglit lang, kumalaw yung dahon ng saging na nakalambitin. Kitang-kita ko mismo na tumayo yung nilalang na yon. Na ibig sabihin lang ay totoo na ang nakikita ko. Wala na yung kakaibang ilusyon. Literal na realidad na talaga. Pero bakit may ganon kapangit na nilalang? Dahan-dahan akong umatras at nang makarating ako sa kalsada, kumaripas ako ng takbo patungo sa amin nun. Takang-taka pa noon ang mga estudyanteng nadadaanan ko. May sumigaw pa nga sa akin na nabaliw eh. Hindi ko na pinansin. Dumiretso lamang ako ng takbo. Hanggang sa makarating ako sa amin. Etong si Tatay Rene, para bang alam ang nangyari. Sinalubong niya ako at pinakalma. Tay, hindi ko po maintindihan, Tay. Alam niyo po yung nangyari? Siyempre alam ko. Malakas na yung kapit mo sa akin. Gumana ng debosyon mo. Nagkakabisa na rin ang santong pungkol. Abay, magkatulad na tayo. Hindi ako nakapagsalita nun. Hindi ko pa nakuha ang kanyang punto. Pumasok kami ng bahay noon at doon sa sala nag-usap. Wala pa si nanay. Hindi pa nakakarating mula sa pagtitinda nito ng mga rekado. Doon ipinaliwanag ni Tatay Rene ang lahat. Nagmistula tuloy akong ewan nun. Ang sabi niya, yung mga dasal umano na ibinigay niya sa akin, dasal yun ng 7 Angeles. Ang kagandahan umano ay kinabisado ko ang mga yun. Mabisang dasal umano ito sa pagdidibosyon matapos sa mahal na araw. Tuluyan na umanong nagbukas ang ikatlong mata ko.
Ganun din ang pagkakaroon ng bisa sa bawat tangan at dasal na sasangbitin ko nun. Sinadya niya umano yon dahil sinusubok niya ang katatagan ko. Nararapat lamang umano akong magkaroon ng gantimpala dahil talagang porsigido kahit hindi ko alam na debosyon na pala yon. Gantimpala sa... Anong gantimpala eh? Katatakutan naman na yung inaabot ko. Yun na po ba yung pangitain? Pero paano yung nakita kong napakapangit? Package na yun, anak. Sa tuwing maalala ko ang katagang package na yun kay tatay, natatawa na lamang ako. May pa-package pa. Wag lang daw akong matakot at sanayin ang sarili ko. Ba't kasi daw ang kulit ko nawari ba'y gusto ko na rin maging katulad niya? Ang sabi ko naman, akala ko kasi walang ganon. Nakakatakot naman pala. Sa puntong yun ay dumating na pala si Nanay Pasita. Nasa gilid ng pinto ito at nakikinig sa amin habang nag-uusap sa loob nun. Hanggang sa bigla na lamang pumasok ito at nakangisi pa. Yan ang sinasabi kong takot. Yung ate mo nagkaroon din ng kursunada dyan sa kaalaman ng tatay mo. Inisipan niya rin na nagmana sa kanya. Kaso nang matapos ng ipinagawa niya na katulad ng sayo kung lumayas dito ng bahay, hindi mapanatag. Nakakakita ng kung ano-ano. Mabuti na lamang itong si Tatay Rene mo hindi katulad ng ibang albularyo. Marunong siyang magsara ng mga third eye na yan. Kaya inalis niya. Pero dumating sa medication ng ate mo, kamunti kang mabaliw. Wika ng nanay. Gaya ng sinabi ko ay may mga anak ang mag-asawa pero bumukod na ito ng bahay, dulot ng may sarili ng pamilya. Isa na nga doon si Ate Charissa. Nagreklamo ako kay tatay. Baka kasi matulad din ako kay ate. Pero ang sabi niya, tatagan ko lamang umano ang sarili ko. Hindi daw makakapanakit sa akin ang mga nakikita ko. Katulad lang din daw niya. May nakikita siya. Kahit anong pakiusap ko kay tatay na isara niya na lang ang kung anong ikatlong matang meron ako. Ayaw niya. Wala na daw kasi siyang tagahalili kapag ginawa niya yon. Kahit papano, may ligasiya daw siya kahit hindi pa ako kadugo nila. Ituloy mo na lang yan, anak. Basta't magtiwala ka lang sa tatay mo. Nandyan naman siya at hindi ka niya pababayaan. Parang nagkasundo pa ang mga magulang ko na ito. Aminado ako nung wala na akong takas pa. Kung si tatay lang ang may kayang magsara nito, ibig sabihin lang, kahit lumayas pa ako ay wala pa rin ako magagawa nun. Kung kaya yon, hindi na lamang ako umimik pa. Araw-araw na akong nakakakita ng mga nilalang pagkatapos nun. Kung ano-ano na lamang ito. Pati nga mga kaluluwang ligaw, nakikita ko na. Walang biro ito. Sa bahay nga namin, kung titingnan mo ang payapa pero pinamumugaran yun ng kaluluwa. May bata pa doon na bigla na lang tatawid sa harapan ko, tapos tatagos ng dingding. Paslit lang yun na parang 3 taong gulang. Pero yung ikinatatakot ko, yung babaeng nasa ilalim ng hagdan. Nakatayo lamang lagi doon at hindi ko makita ang kanyang mukha. Nakatabo ng buhok. Hindi ko naman nilalapitan. Nakakatakot talaga. Yung mga paa niya, hindi ko makita. Para lang siyang nakalutang. Meron pa bukod doon. Sa kusina, kapag lalabas ako ay may sisilip sa may bandang poso. May pader kasi doon tapos ang likod nito ay liblib na. Bitak yung pader. Sisilip ito doon at hindi ko mawari kung ano bang nilalang yon. Sobrang itim na mukha. Pula ang labi na parang impakto. Katagalan, nasanay na lamang ako. Yung dating halos hindi na ako maligo sa poso, parang wala na lang. Hindi na ako natatakot. Minsan pa, may dumudungaw sa mukha ko habang nakahiga ako sa may higaan pero hinahayaan ko na lamang yon. Tuwing umaga naman matapos maligo, di ba? Mananalamin tayo. Ganun ako dati. Doon ay may sasabay naman doon na imahe.
Kahit nanunuklay pa ako tapos may sisilip sa salamin nun. Hindi ko na pinapansin. Naging mahirap lamang ang una pero katagalan ay nawala na. So bali ito nga pala, yung unang pangitain ko pala na maraming tao ang nagtatakbuhan. Tapos parang nasa bayan ito banda. Sunog pala ang pangitain na yon. Naalala ko na lamang bigla ito nang sabihin sa akin ng tatay na mayroong sakuna. Pagkatapos doon ay sunod-sunod na din ang pangitain ko, pero hindi ako nagpo-problema doon kasi sabay naman kami ni tatay. Siya na'y nagre-resolba. Ayaw niya na naman maantala ang pag-aaral ko. Hanggang sa nagkaroon din ako ng subok sa kauna-unahang pagkakataon. Subok ito na hindi katulad ng subok na parang hindi na makatotohanan. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 3rd year high school na ako. Yung pinakadulong room sa eskwelahan, ang likod nito ay may puno doon na may nakatirang mga elemento. Alam ko yun, dahil nakikita ko naman ito. 3 itim na diwende at kaluluwang itim din. Black Lady. Lilinawin ko lang na hindi ito yung tipo ng kwento na nasobrahan na. May estudyante na kamuntikan ng magpatiwakal. Doon mismo sa likod ng room na yon sa ilalim ng puno. Mabuti na lamang at namataan kaagad. May dala yung asido na panglinis ng kubeta. Nakainom ito pero konti lang. Naisuka kaagad yon. Nailigtas siya pero hindi siya nakaligtas sa kababalaghan pagkatapos nun. Sinapian ito ng mga elemento. Nagwala. Sa araw din yun ay dinala pa sa ospital sa inaakalang baka naapektuhan sa isip. Kaso kumalma naman ito. Pero nang naroroon na sa bahay nila, nagwala ulit yon. Nakasubaybay ako sa kanya dahil ako lang naman ang nakakaalam noon sa may sitwasyon. Lumiban ako sa klase. Sinabi ko kay tatay na tutulungan ko ang estudyante. Babae yon at ang naging problema kung bakit magpapatiwakal itong kalokohang pag-ibig. Pumayag naman ng tatay, pero sumama ito sa akin. Sabi ko naman, kung siya ba ang gagamot. Kaso ang sagot niya, papanoorin niya umano ako. Suot ko na noon ang santong pukol. Alam ko na ang gagawin. Gawa ng nakikita ko kasi kay tatay ang iba't ibang proseso depende sa kung anong kalagayan ng pasyente. Nang makarating kami sa bahay, yung babae ay kapatid ng kaklase ko na ubod ng yabang. Naroroon din. Nagulat pa ito. Hindi ko siya pinansin. Si tatay na ang nagmaniobra. Sinabi niyang kinakailangan ng dalaga ng albularyo at ako daw yon. Nagsialisan ng mga tsismoso na para bang alam na ang mangyayari. Kami lang doon sa loob, kasama ng mga magulang ng babae. Yung kaklase ko naman ay nasa kusina nun. Isang tapik ko lang sa bisig ng babae. Tumingala ito at tinitigan ako ng masama nun. Para malaman niyo kung ano ang ginawa ko. Pangpako yun na mabilis din nagkabisa. Nagsalita yung babae pero galit na galit. Pinapaalis ako nito. Ang sabi ko naman, kapag hindi lalayas ang sumapi sa kanya, ay ikukulong ko ito sa garapa. Alam niyo ba mga kagiliw, manghang-mangha ako sa sarili ko nun. Gumagana kasi talaga ang inuusal ko at hindi nagkakamali ang tatay. May bisa na nga ang lahat nun. Nanlaban pang sumapi. Yung karaniwang pagbabanta nito na kesyo papatayin niyo mano ako. Pero tinatawanan ko lang. Si tatay naman ay binulungan ako noon na huwag ko daw ikulong. Palayain na lamang umano. Anong gagawin ko, tay? Papalayain yung elemento sinapian nga siya. Baliw, palayain yung babae. Itaboy mo lang yung elemento. Ihipan mo yung noo tapos tapikin mo uli yung bisig. Napatawan na lamang ako noon. Pabitin kasi ang tatay. Akala ko, yung elemento ang palalayain nun. Sumapi nga.
Ginawa ko naman yung mga mungkahi ni tatay. Bigla na lang bumagsak ang katawan ng babae. Doon na sinabi ni tatay na ayos na daw ang lahat at wala na itong sapi nun. Dagdag pa ng tatay, kausapin daw palagi ang dalaga. Bigyan umano ng atensyon at pakinggan ng inaing. Kasi ang tao daw kapag binalot ng depresyon, lapitin daw ito ng kababalagan. Dahil ito ang hinahanap ng mga elemento at demonyo. Yung mga walang ibang inisip kung hindi pagpapakamatay at negatibo nun. Natural, sa sapi talaga mga kampon ng dilim na nais bumalik sa pagkabuhay. Sa madaling salita, kung wala ng gana ang isang tao, may papalapit. Yan daw ang batayan kung bakit may sapi nun. Tama naman, karamihan sa sinasapian ay yung mga taong malungkot. Yung tipong wala ng silbi sa kanilang buhay. Yun ang simula ng lahat. Kung bakit ko pinagpatuloy ang pagiging albularyo. Kahit estudyante pa ay kilala na ako nun. Dahil din ito sa kaklase kong parang kampana na ipinadinig sa buong bayan ng Ugong. Yun ang mitya na naging babaylan ako. Partida. Hindi ko kadugo si tatay pero naging ligasiya niya ako. Sana po nagustuhan niyo ang kwento. At sana ay makapagsulat pa ako dahil hindi lang ito ang karanasan ko. Marami pa. Mabibilib na lamang kayo. Wika nga ni Roberto, ladlaran na ito. Sa kanya, panig ng kaliwa. Ako naman kanan. Muli, ako po si Eroshi, ang mistisong Hapon na naging albularyo. Nang dahil lang sa pangatain.